Treasure Hunting Weekend, mga ka-TH. Meron akong ibahagi sa inyo ngayon. Ito yung isang recovered treasure na gumagamit ng maliit na isla na hugis pagong. Hugis pawikan ito. Sea turtle. Sea turtle at hindi lang yan, ay meron pa siyang kasamang ibon sa dulo nito. Nandyan, no? Isang ibon o isang maliit pa na turtle. Ito yata yung anak niya eh. Maliit. Napakaganda ng kwento nito kasi noong 1980s, mga 1987, ano pa ako niyan, grade 4. Ito ay nakwento sa akin ng aking ama, and then naikwento rin sa akin ng mga tao dito na matatanda na meron ngang mga banyaga, foreigners na pumunta diyan na nakayati talaga, at marami, isang pamilya daw. At nag-picnic daw yan, diyan yung mga Amerikano na yun. Ngayon, nalaman nila natin ni treasure hunt siya kasi pag alis ng mga Amerikano after 1 week, mahigit, ay merong hinukay diyan at merong mga bato na tinanggal galing sa ilalim ng buhangin. Kaya sabi ng mga nakakita dito, ng mga locals, ayun no, yung parang maliit na anak yata yan ng sea turtle o yan ay parang ibon, diyan nakuha, mga kababayan. Ito ay ganito ang itsura niya kapag high tide, turtle na turtle. Pero kapag low tide, atin pasyalan ngayon. Ito'y low tide na. Ito'y naghintay kami ng 4 na oras para lang mag low tide, mga ka-TH, para makita nyo ang misteryo ng mga sign and markers nitong mga Hapon, na kahit maliliit na pulo basta may hugis ay ginagamit talaga nila yan na marker for treasures. Kaya kung sabihin na nasaan yung Turtle Island, ay hindi talaga yan makikita kapag nagtanong yung mga ibang treasure hunter. Kapag low tide ay hindi siya hugis turtle, at nawawala rin yung parang ibon na anak niya, nawawala. Napaka-misteryo nga kasi ito na yung itsura niya, hindi na siya turtle ayan no. Tapos yung sa kalagitnaan may duda ako dyan na mayroon pa dyan yung nakuha, yung sa may ulo ng parang ibon na or maliit na pawikan, yun yung hinukay ng mga Amerikano. Ewan ko lang yung gitna kung hinukay din yan, pero sabi ng mga taga riyan ay yung sa may parang ibon lang na bato. Okay, so kasama ko ang Surigao San Jr. Parang nagpapahangin na lang kami dito kasi ang ganda talaga ng view. Ito'y walang kabahayan dito. Itong mga naliligo dito, taga ibang lugar yan, pumupunta lang dito para maligo. Ayan pero walang kabahayan dyan. Yung sa unahan, yun yung mga barko ng mga Koreano, Hapones, Chinese na nagmimina sa unahan. Meron kasing mining mining reserve, mine reserve na bundok. O minimina na yung ibang bundok diyan sa tinatawag na Nubinta. Sa boundary ito ng sur at norte ng Surigao. Kaya ito, sino bang mag-akala niyan? Parang bilog lang siya na isla Ayan Pero napakaganda talaga na marker dahil sa malaking isla sa gitna ay meron ding maliit na pulo. Sa palagay ko meron yan Andin doon sa pinakaunahan ay naroon yung maliit na pawikan. Or parang ibon din siya tingnan. Okay, so nagugutom na kami. Kakain muna kami mga ka-TH. Pero maya-maya ay atin na gawa ng ilustrasyon kung paano nakuha diyan ang mga item. O item, pwedeng mga kasi baka assorted sa isang box na kalagay. Okay, so kakain muna kami ng pananghalian, mga ka-TH, and then atin na i-illustrate na natin kung paano nila nakuha dito sa napakagandang Turtle Island na ito.
Sandali lang. So ito na mga ka-TH, ang Turtle Island. Ayan, no? Ngayon kahit wala itong dalawa, ay pwedeng meron din dito. Kung meron kayong makitang Turtle Island, kasi merong Turtle Island doon sa Dinagat Island, sa may Albor. Sa may Albor, sa lugar ng Albor. Merong Turtle Island diyan, taga Albor. Kudos sa inyo diyan, sa Dinagat. Na ang item ay nasa ulo lang ng pagong. Dito yon, malaking bato yon. Yung sa ano to yung sinabi ko na sa Albor. So ito lang yung makikita doon na turtle. Pero ang item nasa ulo. Nasa ulo sa ibabaw nilagay. Giveaway lang. Sinuksok lang sa bato. Nakuha na rin yun. Mga Amerikano pa rin eh. Kaya dito natin ma-conclude na ang mga Amerikano ay nagbaon din noon ng mga maliliit lang na item. Mga 2 bars, alahas na isang supot. Bakit merong ginto ang mga Amerikano ng World War II? Well, ito yung kapag merong sumurrender sa kanila ng mga Hapon, kinakapkapan nila ang mga bulsa at mga backpack. At ang karamihan ay meron talagang mga nakulimbat ang mga private na sundalo ng Hapon, ay kahit mga kwintas sa mga bahay at sa mga naransak nila ng mga kabayan at mga alahas ng mga nahuli nila noong World War II nitong mga Hapon, kinukuha nila yung mga alahas. Kaya ang mga private na sundalo ng Hapon, yung pinakamababa na ranggo, ay meron ding mga kinulimbat at ito yung nakukuha ng mga Amerikano. Kaya karamihan ng binabalikan ng mga Amerikano, assorted jewelries eh. Kasama na diyan yung mga mamahaling relo na mga Rolex. Nandyan, mga ginto yung mga Rolex noon eh. Kaya karamihan ng bumalik din na nakakuha ay Amerikano. Dahil ang Amerikano kapag nagbaon, ay gumagamit talaga sila ng magandang marker. Nanigurado sila eh. Magandang reference. At hindi lang yan, marunong magbasa ng longitude, latitude. Wala pang GPS noon eh. Kaya longitude, latitude lang muna. And then kailangan talaga ng lugar na mayroong magandang hugis na isla or magandang hugis na bundok para doon na hanapin. Katulad nito, napakaliit lang na isla nito. Sa estimate ko nito ay ang haba nito, ito lang, estimate ko lang to ay nasa ano lang to 100 meters. Ayan, maliit lang talaga siya. Para nga siyang pagong na lumulutang eh. Ngayon dito, napakaganda talaga ito dahil kumpletos ricados. Meron ng pagong dito. Meron pa siyang parang pagkain dito. Andin na rito yung maliit niya na anak. So dito sa maliit na anak na kuha, ayan, parang ibon siya tingnan. At ito ay parang pagkain lang ito. Duda nga ako nito eh. Dito raw nakuha sa may anak na maliit. Pero ako duda rin ako na meron dito sa kalagitnaan. Kaya kayong mga taga dyan sa lugar na yan, kayong mga nangingisda dyan, ay subukan yung itesdig itong ibabaw nitong maliit na isla na ito. Palagay ko kung hindi nakuha ng mga Amerikano dyan, ay nandyan pa. Ay ano kasi yan ay bali sa meaning yan, sa treasure meaning of symbols, ayan ay pagkain. Yan ay pagkain ito, nitong malaki. And then ito yung anak niya. Ang anak niya ay pointer eh. So, ang anak niya ay pointer. So, dito nga nakuha sa baba ng ulo mismo. Under the rock. Bato kasi ito, bato. Bato siya. Itong dito ay medyo ano siya, matigas na lupa na parang may halong mga bato. So, pwedeng may hukay yan sa gitna. Hindi nila yan ibabaon sa gilid kasi ang gilid ay binabagyo yan. Ang buhangin ay natatanggal. Kaya dito sa ibabaw, ito. Itong dito naman, nasabi ko kanina ay sa may sisiw. Lipat tayo sa malaki. Ito, nilakihan ko na to. Ayan, nakikita nyo na. So ito,
Bato rin pala siya sa ano, sa malapitan, kaya nga pwedeng treasure inside the rock yan. Ngayon ito, klarong-klaro mga, ay, maliit pala na pawikan, no? Kala ko ibon to kanina, ayan, no? So ayan, pawikan na pawikan. Dito nakuha, itong dito na portion kasi, bato yan. And then meron lang binutas nila dyan, and then tinabunan ng, tinakpan ng mga bato na mabibigat. And then, dyan nakuha. Hindi yan hukay na yung makikita natin sa mga treasure hunter na ang laki-laki ng hukay. Kapag recovered treasure na sure, maliit lang yung hukay kasi kung anong laki ng kahon, ayun lang yun din yung laki ng hukay nila. Kasi sure bull nga eh, swak na swak. Kaya maliit lang sa ngayon ay hindi na makikita yung hukay kasi sa daming bagyo na dumaan ay natabunan na. Pero merong hukay ito noon na square, bumabakat yung box. Maliit lang na box. Nasa 1 feet mahigit by 2 feet. 1 feet by 2 feet na box. So ammunition box yun, di ba? Mga kababayan, pero kung lahat ay ginto ang laman nun, isang ammunition box, ay siguro may laman na yan na nasa, sa ngayon na, nasa 200 million siguro. Ang laman nun, kasing 600, I make that 6,500 na per gram ngayon eh, ang ginto. 6,500. So sa isang kilo, 6,500,000 sa isang kilo. Kung barita yon, pero kung mga alahas ay medyo magaan ang alahas. Pero ganun pa man, kasi binalikan ng pamilya ng Amerikano, siguro anak na yon, mga anak. Ay sasabihin lang naman ba ng father na hanapin nyo yung Turtle Island sa may ano yata to, Taganito mining, sa may Taganito na lugar, or Hayang Gabon, yung dyan, malapit to eh. Merong Turtle Island dyan na sa ulo niya ay merong maliit na hugis pawikan din na bato. So ito na yun. Madali lang matuntun kahit na walang mapa, di ba? Kahit sketch lang ang dala. Basta't matuntun lang yung lugar na boundary ng norte at sur. So ito na yun. Wala namang ibang Turtle Island dyan. Kaya yun. Pag uwi ng yate, mayaman. Mayaman, lalong yumaman yung mga Amerikano eh. Kasi sa Amerika, pwede kasing magrenta. Pwedeng magrenta ng yate. Palagay ko sa Manila lang yun eh. Kasi diyan sa Manila, sa Rojas Boulevard, ang daming yachts for rent. Mga yate na pwedeng rentahan ng mga Amerikano. Kaya palagay ko, diyan lang sila nagrenta sa Manila. Andi naglalawig na sila papunta ng dito sa Surigao del Sur, Surigao del Norte. So ayan mga katits, grabe ang ganda talaga ng ano nito. Ganda talaga ng marker, perfect marker no. Pero ito, ewan ko lang kung nakuha tong dito, pero sa palagay ko hindi pwedeng wala dito, meron yan. Kasi ang mga magbaon noon, kahit Hapon, kahit Amerikano, hindi nila ibabaon sa isang lugar lang yung lahat ng kanilang kayamanan dahil kapag nakuha yun ay buong buo. Kaya ginawa nila katag-katag. So katulad nito, kung Hapon ang magbaon yan, meron talaga dito sa itong isla na maliit din na ito na bato. At tapos na dito. So ayan o, dyan lang talaga o. Sa ulo lang talaga, pointer talaga ang ulo ng pawikan eh. Ayan o, dito banda o, nakuha. Isang maliit na box, punong-puno ng treasure. Alangan naman na hukain yun ng mga nakayati na ang laman ay tanso. Di ba kapag balikan yun, ginto talaga yun. Napakaganda, mga katiyets, di ba? At ayan, kapag may ganyang turtle sa inyong lugar, doon sa Surigao del Sur, meron akong nakita pero hindi ganitong kompleto. Hindi ganitong kompleto na meron pa siyang anak na maliit na pawikan, di ba? Napakaganda. Alright, so good luck din sa inyong mga paghahanap diyan, mga katiyets ng treasure sa kabundukan, sa karagatan, sa baybayin, sa may ilog, nandyan lahat.
sa under the old tree, kahit saan ay merong treasure, basta't napadaan itong mga Hapon na ito na nangulimbat ng kayamanan noong World War II. Ako'y magpaalam na, maraming salamat. Sana meron kayong nakuhang kunting kaalaman sa mga landmarks at reference marker ng treasure noong World War II. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe nga pala sa mga bago pa lamang napadaan. Maraming salamat, at sa aking avid followers, shout out sa lahat. Paalam at hanggang sa muli.